magbakasyon. Saan po kayo dapat pupunta, ma'am? Yung unang attempt niyong lumabas ng bansa? Korea po yun. Kumuha ba kayo ng serbisyo ng travel agency o kayo po ang sariling nag-book ng mga ticket? Nag-fixer po kami, ma'am. Itong nirereklamo nyo po na binayaran nyo, ano pong pangalan niya? Army Joy Pocling po, sir. Any update po ba dito kay Army Joy Pocling? Wala po, sir. Wala pa rin. Walang paramdam. Pero ang nakakagulat dito, Ma'am Linda at Sir Julius, hindi ka lang isang beses na offload. Tama. 5 beses ka na offload, ma'am. Kasi yung third time siya, umalis siya ng August 24, the next day nag-attempt na naman siya, pagkahapon nag-attempt na naman siya. sunod-sunod. Kaya it creates 5 beses kayo ng offload. From July to August, nakalima kang subok na makalilipad sa ibang bansa? Magkano lahat yung naggastos ninyo? Ma'am po, kay Army po lahat is 180,000. Sabi ng mga subang, ang info nag-abroad daw last year. Nag-abroad, so nasa labas na po ng bansa ito ngayon. May mga travel agency naman po na lehitimo. Bakit po fixer ang nahanap mong tao? Ako po si Linda Jane Gaguhas. Inirereklamo ko po ang fixer na si Army Joy Ananayo Pocling. Siya po ay nangako na kaya kaming ilusot ng asawa ko sa immigration kahit po na may offload records na po kami. 3 beses na po kaming sumubok, 3 beses na po kaming napaasa, at 3 beses na po kaming na-offload. Sa katunayan po, bali 5 offloads na ang record namin kasi po may 2 nauna na ibang fixer po ang nag-ayos. Sana po matulungan niyo po kami para po maibalik niya ang 180,000 na nakuha sa amin. Sana po managot siya sa ginawa niya, makulong po siya at panagutan niya ang ginawa niya. Sir Ben Tulfo at Sir Carl Tulfo, sana po matulungan niyo po kami. Maraming salamat. Makausap natin sa kabilang linya ang mag-asawang sina Linda at Julius. Ma'am, tama po, nasa Benguet po kayo ngayon. Tapos kayo po ay mga magsasaka. Opo, ma'am. Ano po ang sinasaka ninyo? Mga gulay po, ma'am. Gaya ng repolyo, patatas, ganun. Binalak nyo pong magbakasyon. Kayo po bang mag-asawa o buong pamilya yung bakasyon dapat? Kami pong mag-asawa, ma'am. Okay. Saan po kayo dapat pupunta, ma'am? Yung unang attempt nyong lumabas ng bansa? Korea po yun. Yung una, ma'am. Bakit nyo po gustong mag-Korea? Ma'am, nag-grant po kasi yung tourist visa namin, kaya gusto lang sanang pumasyal. Okay. Ano pong taon to yung bibisita kayo dapat sa Korea, ma'am? Last year po, ma'am. Last year. July. First time nyo po bang lalabas ng magbabakasyon sa ibang bansa? Opo, ma'am. Okay. Dumaan po ba kayo kumuha ba kayo ng serbisyo ng travel agency o kayo po ang sariling nag-book ng mga ticket? Nag-fixer po kami, ma'am. Patay tayo dyan. So, aminado ka, ma'am, na nag-fixer po kayo talaga? Bakit? Bakit nyo po kailangan mag-fixer, Ma'am Linda? Ma'am, hindi kasi masyadong marunong po pagkuha ng ticket, gano'n. May mga travel agency naman po na lehitimo. Isang bayaran na lang, sila na po ang bahala. Basta legitimate ang kausap nyo. Bakit po fixer ang nahanap mong tao? Binalak namin, sige, doon na rin tayo kasi may napumunta naman na, ganun po. Kilala nyo po bang personal itong fixer na to? Opo, ma'am, kilala po namin yung una. Paano mo siya nakilala? Bale po sa tito ko, ma'am, kasi yung tito ko ang inayos niya yung papel, kaya sa tito namin nakilala. Si tito mo po, ma'am, nasa Pilipinas o nasa ibang bansa? Sa ibang bansa po, ma'am. Australia po, ma'am. Pero uulitin ko ha, ang purpose ng travel mo ay for vacation. Ibig sabihin, turista. Alam nyo naman po, ma'am, na bawal po yung pupunta ng ibang bansa bilang turista, tapos maghahanap ng trabaho. Alam nyo po bang bawal yun? Yes po, ma'am. So uulitin ko ha, turista lang ang pakay ninyo. Yes po. Pero ang nakakagulat dito, Ma'am Linda at Sir Julius, hindi ka lang isang beses na offload. Tama. 5 beses ka na offload, ma'am. Apo, ma'am. Yung unang beses, bakit ka na offload? Anong rason? Yung may nahanap po na SSS, tapos hindi nagtugma po sa ginawang ID ng nag-ayos ng papel namin. Tapos may mga tinanong, hindi nasagot ng maayos, ganun po. Dala ng kaba, ganun din po, ma'am. Okay. Yung pangalawang pagkakataon, bakit hindi ka na kasi first time, alam mo na mga tanong ng immigration officer. Kahit pa paano, kumbaga experience ka na. So sa second time, ano namang rason? Ba't na-offload ka na naman? Second time po, ma'am, yun po is whole family na sana kami, ma'am. Okay. Instead of Korea, nag-switch na kami ng Hong Kong.
and kasama na ang whole family po. Yung reason po, ma'am, is may offload na kami kaya hindi na kami pwedeng makalusot. Kailangang may papers na ipapasa. Kailangang may parang invitation, ganun po, ma'am. Kaso wala namang magpapa-invite, ganun. Okay, sa pangatlong pagkakataon, bakit na naman? Ito na po, ma'am, yung kay Army, ma'am. Ito yung fixer, yun yung pangalan ng fixer, di ba? Army? Po, si Ma'am Army po, yung nirereklamo na namin ngayon. Okay, sa third time, bakit hindi ka na naman nakalusot? Alam naman niya at alam na namin may offload record. Pero sabi kasi nung tong si Army na may kilala siya sa loob at kaya kami palusutin. Kasi sa pangatlong beses na talagang yun, uuwi na sana kami, ma'am. Kasi wag na, tama na, sayang lang ang pera, ganun po. Pero siya kasi sabi niya, mismo siya po yung parang nag-volunteer sa sarili niya nung nakwento ng tita ko sa kanya yung sitwasyon namin. Ma'am, matanong ko lang, no, 5 beses kayo ng offload. Kailan po yung unang beses kayo lumipad? July 6 po, sir. July 6 ng Anong taon po? 2024 po. 2024. And then, kailan yung pinakahuli? Yung pang-5 beses ka na na-offload? August 25 po, sir. August ng anong taon? August 25, 2024. My God. From July to August, nakalima kang subok na makalipad sa ibang bansa? Opo, sir. Pero klaro ba sa iyo yung mga protocol na dapat sundin bago makalipad ng ibang bansa? Kagaya ng proof of income, mga certain bank statements, so sir, on and so forth. Opo, sir. Na-provide naman namin yung mga yon. Okay, pero ma'am, naibanggit mo ba, for example, yung hotel na i-stayan ninyo, kung may hotel, or yung mga, kasi meron yan yung point of destination mo doon sa mismong country. Itinerary, kailangan binibigay yan. Opo. Meron ka bang ganon, Linda? Yun ang tanong ni Sir Carl. Yes po, sir, ma'am. Meron po kami. Eh, yung return ticket, pabalik ng bansa, meron po kayo? Yes din po. Yes, ma'am. Okay, so bakit kaya, ano kaya dahilan? Ba't ka na-offload, Miss Linda? Limang beses. Miss Linda, tanong ko lang, sabi mo kasi aminado ka na palagi kang kumukuha ng serbisyo ng fixer. Nakamagkano ka na? Bukod pa to doon sa gastos mo sa mga bakasyon, ha? Nakamagkano ka na sa fixer na to? 400 po. 400,000 para sa fixer. Itanong natin ngayon dito sa Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration na si Melvin Mabula kung ano ang nangyari dito. Sir, ano pong pagkakaalam natin, sir, base sa inyong record dyan sa Bureau of Immigration as to why they were offloaded? Opo, nakita po natin, you have to understand po ang immigration. Medyo mayroon tayong implementing rules and regulation ng anti-trafficking. We enforce strict departure policy. At nakita natin yung record ni Tutuyan, 5 times po siya na hindi pinayagan. Yes. At nakita doon yung discrepancy on the documents presented, lalo na yung kanyang employment because yung previous na first declaration, first na na-offload siya, she was declaring na siya ay nagwo-work doon sa isang gasoline station, sa EN Clean Gasoline, pero hindi niya ma-establish dahil magkaiba sa SSS. But on the other, the third attempt, ang declaration siya ay nagtatrabaho siya sa isang self-lady siya, sa isang jewelry na kung titingnan ang period na dineclare niya, parang may overlapping sa kanyang previous declaration nagtatrabaho. Ibig sabihin, nagkakaroon ng discrepancy sa kanyang mga declaration. Yes. Kaya tinitingnan po natin kasi hindi lang yung dokumento, the consistency ng kanyang mga declaration na sinasabi. Kaya it creates doubt. Positive kasi ito, pag may mga kausap, mga fixer, sila ang gumagawa ng storya. Binibigyan ng dokumento, mag-declare ng ganito. Diyan tayo nagkakaproblema dahil hindi naman talaga totoo yung dinideclare dahil they're only basing kung anong sabihin ng mga ng fixer. Kaya creates doubt. We do not just rely on document. Nare-reconcile natin yung kanyang declaration that's the you conduct interview to be consistent. Kaya kung may binigay sa'yo, I am working dito, this is my certificate of employment, pero eventually, pag ini-interview ka na at pinagsasama yung previous mga dokumento, there are discrepancies. Kaya it creates doubt. Kaya kailangan talaga na just be no need naman ng fixer. Kaya kung titingnan mo, mas
mas nabiktima tuloy sila kasi siyempre hindi nila kwento yon, kwento Yes. ng Tama. picture Ibang yun. tao. Kaya Tama. nagkakaproblema. Opo. Ako, Tama. Sir Melvin, mabilisan lang. 5 times siyang na-offload. Is there a possibility na makalabas pa ng bansa si Julius and Lida with this records po? Opo naman. Actually, yung it is only an alert. It is not a whole departure na hindi ka makakaalis. Okay. Ang naging lang kasi dito, kasi yung third time siya, umalis siya ng August 24, the next day nag-attempt na naman siya, pagkahapon nag-attempt na naman siya. Oo, sunod-sunod. It creates talaga na medyo... Create suspicion. Yeah. Oo, Tama. insistent. Yes Tama. po. Okay. Now, sir, given this situation, ano po ang dapat gawin ng ating complainant ngayon para magabayan siya? We can assist sir kung kailangan, just coordinate with us directly para ma-check din natin kasi wag na silang dumaan sa picture dumaan lang sa atin. We'll get the information of Ma'am Linda para matulungan din po natin kung totoo naman talaga yung kanyang declaration. Alright. We can help out Ma'am Linda. Alright. Well, Sir Melvin, kami nagbabasalamat sa inyo at asahan po namin yung maging assistance ng inyong tanggapan para dito kila Ma'am Linda at Sir Julius. Maraming salamat po sa inyo, Sir. Ganito, para mas maging malinaw ang susunod ninyong lakad, kung sakali lilipad pa kayo ng ibang bansa, huwag na kayo dumaan ng fixer, pwede naman mag-assist ang tinatawag natin na Bureau of Immigration. So, asahan po nyo ang magiging update po namin dito. Pero then again, once again, ulitin natin na huwag na kayo mag-fixer. Okay po? Okay, sir. Thank you Okay, po. maraming salamat sa inyo. Ma'am Linda, nung nakaraan, kung naaalala ninyo, sinentro natin yung usapin doon sa immigration, kung bakit kayo hindi nakalabas ng bansa, kumbaga yung mga technicalities. Ngayon, sisentro naman po, kung yung katanungan nyo sa bitag, makakahabol pa ba yung fixer na binayaran nyo para tulungan kayo? So, dyan po tayo sa sentro ngayon, ma'am. Matanong ko lang po, magkano lahat yung naggastos ninyo, kasama na yung mga pagbubuk ninyo sa mga hotel, sabi nyo, at yung bayad yung serbisyo dito sa fixer? Ma'am po, kay Army po lahat is 180,000. Yan pa lang yung sa serbisyo ng fixer, tama po ba? Yes po. Bukod pa dyan yung mga parang binook nyo na hotels, mga plane ticket. Sir, yun po yung nagamit na po lahat. Nagamit. Alright, sige. Okay, sabi po niya according sa kanya. Anyway, itong nirereklamo nyo po na binayaran nyo, ano pong pangalan niya? Army Joy Poclin po, sir. Matapos po ba yung umere nung nakaraang linggo, ma'am? Any update po ba dito kay Army Joy Pocling? Wala po, sir. Wala pa rin. Walang paramdam. Hindi po kasi nagre-reply ganun kaya hindi po alam. Kausapin natin ngayon sa kabilang linya itong admin ng Barangay General Tiburcio de Leon, Valenzuela City, Cesar Divina Gracia. Sir Cesar, mabanggit ko lang na meron po kasing lumapit sa amin na kung sana meron daw inireklamo na Army Joy Pocling. Now, pumunta ho siya sa inyong barangay, tama po ba? Itong si Linda Correct, pala, si opo. Linda. Pumunta po siya dito sa barangay. Nagpa-blatter siya actually. Pinablatter niya yung si Army Joy Pocling. Okay, nagpa-blatter. Nagkaroon ba ng official hearing? Pagka-blatter, ang proseso namin, ipapatawag namin yung tao na pinablatter. Kaya lang hindi dumating itong Okay. si Pocling. So ano pong ginawa ng ating barangay nung hindi na po sumipot itong kabilang panig na si Army Joy? Officially, walang jurisdiction kasi ang barangay to mediate pag makaibang city. Hindi po CDFA ito kasi hindi naman po ito dumaan sa katarungan pambarangay. Parang advice lang po sa kanya that she can file her case in court directly. Okay. Sir Cesar, si Bitag din po ito. Can you confirm po na taga dyan po talaga si Army Joy Pocling po? Oo, tiga rito siya. Pero base po sa inyong pagkakaalam, dyan pa po ba siya nakatira or umalis na po dyan sa lugar? Hindi, yung family niya is still residing here. Alright. In fact, meron kaming info coming from or given to us by the husband. Butante nga siya dito eh. Sabi ng husband, last year pa daw siya nag-abroad. Nag-abroad, so nasa labas na po ng bansa ito ngayon. Oo, pinapuntahan ko nga sa bahayan eh, para ma-verify ko lang kung nandito pa. Ang info, nag-abroad daw last year. Last year The pa. date last year we do not know.
Kasi, opo, mahalagang impormasyon itong ibinigay niyo po sa amin, admin, no? Kasi ito pong si complainant natin, si Ma'am Linda, matagal lang hinahanap ito at hindi na nga raw po nakikipag-ugnayan. Ganito sir, siguro asahan na lang namin na maging assistance ninyo kung sakaling mag-file nga itong si Ma'am laban dito kay Army Joy if kinakailangan ng assistance ng inyong barangay. So sir, maraming salamat po sa inyo. Okay. Rest assured, tutulungan namin yan kung ano may tutulong namin. Ngayon na kausapin natin sa kabilang linya itong Chief Investigator naman ng Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng Camp Crame, Quezon City, si Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz. Yes po, Sir Carl. So, in-encourage po natin, sir, ang complainant. Kung gusto niya, pumunta sa opisina natin para ma-proseso natin ang mga kailangan nating mga dokumento na isa-submit ng piskalya para sa ganon ay may-file na po natin ang kanyang kaso, lalo na sa gawa ng demand letter kahit na kami na ang gagawa niyan para matulungan din natin siya mapabilis. At saka at the same time, transparent tayo dito. Papatawag din natin yung respondent na fixer. Kaya dito, nakikita talaga natin na mayroong deceitful transaction. So, papailan po natin siya ng kasong estapa dito po. Okay. Na dahil nakalipad ng ibang bansa itong si Ma'am, paano naman yon? Actually, once na may file natin yung kaso, sigurado malalabasan siya ng warrant of arrest dito pag 3 consecutive preliminary investigation, pag hindi siya sumipot sa piskalya o ang pinapabayaan siya sa pamilya niya. Totally, yung subpoena, makakarating po sa kanilang pamamahay ito doon sa last known address nila. Mayroon namang sapat na ebidensya o sufficient evidence yung complainant natin na mapapaniwala natin na talagang niloko sila. So, ikikis-file po ang kaso from the prosecutor office papuntang court, and then the warrant of arrest will be issued by the judge. Alright. So okay sir, asahan namin yung magiging agaran aksyon ng inyong tanggapan para kahit paano mapatawag itong kabilang panig at mapasagot ang mga katanungan ni Ma'am kung bakit hindi nangyari or nabigay ang resulta dapat ng kanilang transaction, which I doubt kung meron ba talaga siyang magagawa dyan. But with that said, kailangan niya pa rin sagutin yan, and with your help sir sa inyong tanggapan dyan sa Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng Camp Crame, asahan po namin yung magiging agaran aksyon ninyo. Yes po, Sir Carl, maasahan po ninyo. We will assure that our complainant, matutulungan po natin yan sa pagproseso ng kapulong kaso sa piskalya po, Sir Carl. Alright, okay. So with that said, Police Executive Master Sergeant, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Linda, no, ganito, may schedule namin alongside dito sa anti-fraud dito sa Camp Crame para makapunta kayo, ma-file niyo na maayos at mag-guide kayo ng kanilang tanggapan kung ano mga susunod na hakbang na pwede niyong gawin. Kasi kapag ganito, medyo mahirap na mahagilap ng mga tao, mas maganda talaga makapagpadala ng mga demand letter and whatnot, maidaan sa proseso para tanggapin ng korte ang ating pag-file ng kaso dun sa kanila para mapagulong na itong umano yung mga warrant laban dito sa tao na ito. Okay po, Ma'am Linda? Yes po, sir. Thank you po. Alright. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May tatak, bitag, ilalaban kadigiwan. Itong hashtag, ibubitag mo.